Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Nay, mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi pa ba titigil yang si Aling Loling sa kakakanta? Baka matapos na rin yan. Pagtiisan mo na lang. Mabuti sana kung maganda yung boses niya, Nay eh. Baka makatulog pa ako ng mahimbing. Kaso ang pangit naman ng boses. Sobrang sintonado. Ang aga pa ng pasok ko bukas. Kailan ba matatapos yan? Kinausap na namin siya nung nakaraan, hindi ba? Kahit ako, nasasaktan na yung tenga ko sa boses nilang mag-ina. Kung ipabarangay na lang kaya natin, para naman malaman nilang nakakapirwisyo na talaga sila. Naku, huwag na anak. Baka magkaroon pa ng gulo. May sakit pa naman ang tatay mo. Konting tiis na lang, magsasawa rin ang mga yan. Isang mainit na pagbati po sa inyo, Miss Terry, at sa inyong buong programa. Naway patuloy pang lumago ang inyong channel upang mas marami pa pong makaalam at makapakinig sa mga kwentong inyong ibinabahagi. Una po sa lahat, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jericho. Ang lahat po ng mga taong aking babanggitin sa kwentong ito ay pinalitan ko rin ng pangalan bilang pagprotekta sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Nang mga panahong ito, ako po ay kasalukuyang naninirahan sa isang simpleng barangay sa Laguna na hindi ko na rin po babanggitin ang eksaktong lokasyon. Sa totoo lang po, Miss Terry, 3 taon akong nanirahan sa Mandaluyong, ngunit napilitan akong umuwi sa aming probinsya matapos mawala ng trabaho. Makalipas ang mahigit 1 buwan, sa kabutihan ng Diyos, ako po ay muling natanggap bilang isang call center agent. Nung mga panahong yun, Miss Terry, bago-bago pa lamang ang ganitong uri ng trabaho sa ating bansa. Malaki ang sahod, ngunit hindi madali ang makapasok. Kaya naman itinuturing ko ang aking pagtanggap bilang isang malaking biyaya. Lalo na't pang umaga pa ang aking pasok noon, hindi tulad ng karamihan ngayon na panggabi. Plano ko sanang muling magrenta ng isang maliit na apartment malapit sa aking trabaho sa Makati. Ang hangad ko lang ay kaunting ginhawa at mas maayos na pahinga. Pero nang magkasakit si tatay, hindi ko siya kayang iwan. Napilitan akong isantabi ang sarili kong mga plano at manatili sa aming bahay upang alagaan siya kasama ni nanay kahit pa ang kapalit nito ay araw-araw na pakikipagbuno sa napakahabang biyahe. Bukod pa roon, ang dapat ipangrerenta ko ay maipapandagdag namin sa pagpapacheck up at gamot ni tatay. Nakakauwi ako, Miss Terry, bandang 8:00 na ng gabi. Isipin nyo, mahigit 2 oras na biyahe yun. Minsan ay higit pa dahil sa layo ng aming bahay mula sa pinagtatrabahuhan ko. Pagdating ko sa bahay, pagod na ang aking katawan. Kakain lamang ako, magpapahinga ng kaunti at kailangan ko na namang matulog uli dahil maaga pa ang aking gising kinabukasan upang pumasok muli sa trabaho. Ngunit hindi lang pala ang layo ng biyahe ang magiging kalaban ko sa pananatili ko rito, Miss Terry, kundi pati ang problema ko sa kapitbahay na mahilig magvideoke. Opo, Miss Terry, maaaring iisipin ng iba na ito ay isang mababaw na problema lang o baka nga pagtawanan pa nila. Ngunit para sa akin, unti-unti nitong sinisira ang kaisa-isang oras ng pahinga na aking inaasahan. Hindi lamang sa lakas ng tugtog, kundi dahil sa sintonadong boses ng aming kapitbahay. Ang kanilang videoke ay hindi lamang basta malakas, ito ay dumadagundong. Ang speaker, ramdam mo ang bawat yanig sa ilalim ng aking kama. Sa halip na katahimikan ang yumakap sa akin matapos ang maghapong trabaho, ang boses nilang hindi mo malaman kung nagkakantahan ba o nag-aaway ang pumupuno sa aking silid. Malas lang namin kasi katabing-katabi namin ang bahay nila. Kahit patakpan ko ng makapal na una ng aking ulo, tumatagos pa rin ang ingay. Tila ba wala silang pakialam kung may taong kailangan pang bumangon at gumising muli sa buhay kinabukasan.
And now the end is near, and so I face the final curtain. Ibigay mo ma! Itodo mo yan! Wow! Galing talaga ng nanay ko! Aling Loleng, Milton, alauna na ng madaling araw. Yung anak ko kakapatulog ko lang. Nagising na naman dahil sa boses nyo. O Jessa, ba't ba ang init ng ulo mo? Masama bang magsaya? Birthday ng pusa namin ngayon kaya nagse-celebrate kami. Pre, konting respeto naman oh. Hindi na biro yung ingay nyo. Masyado na kayong nakakaabala. May sanggol kami dito. Kailangan ng mahabang tulog pero hindi makatulog dahil sa ingay nyo. Andito naman kami sa loob ng bahay ah. Masama bang magsaya ha? Ano, papalag ka? Ang sakin lang naman pre. Baka pwedeng hinaan nyo. O kaya bukas nyo na ituloy. Hindi na kami nakakatulog, pati yung baby namin. Parang awan nyo naman na. sus! Kayo rin naman kapag nag-aaway at nagbubungangaan nakakabulahaw rin. Nagreklamo ba kami? Ano bang nangyayari sa inyo, Loleng? Jessa? Kaitong, nakikiusap lang naman ako kila Aling Loleng at Milton eh. Sana naman hinaan na nila o kaya pag ganitong oras, huminto na sila. Madaling araw na, matutulog din yung mga tao. Lalo na ako, may baby pa kami. Jessa, ito lang naman ang tanging ligaya ko sa buhay. Pagod ako sa paglalaba maghapon. Dito lang ako nakakahinga. Tapos kokontrahin niyo pa. Loleng, pero ang kasiyahan mo hindi dapat nagiging kalungkutan o perwisyo sa iba. Tignan mo yung bata, umiiyak na naman. Kawawa. Kaitong naman. Alam mo naman na ang sanggol talagang umiiyak yan. Kahit walang masakit, kahit walang maingay, panay ang iyak ng mga yan. Masanay na kayo dyan. Ay naku, wala talaga. Halika na nga Barok, umuwi na lang tayo. Walang patutunguhan to. Sandali lang, Jessa. Heto, may sobra pa kaming pansit. Sa inyo na lamang. At ito, mga malunggay para mas marami kang gatas. Ito Baroko, kunin mo na tong alak para hindi na mag-init ng ulo mo. Bago yan, hindi pa nabubuksan. Salamat po, pero hindi nyo naman kailangang magbigay. Ang sa amin lang naman ho, mag-uumaga na. Konting katahimikan lang. Sige. Matutulog na rin kami maya-maya. Mabuti naman at nagkaayos-ayos din tayo. Sige, halika na't mag-uwian na. Hindi lang po ako ang nahihirapan, Misteri. May ilan ring kapitbahay ang nagre-reklamo na sa kanila. Lalo na kaming mga direktang katabi ng kanilang tirahan. Ngunit wala ring nangyayari. Tikom ang bibig ng iba dahil sa takot. Lalo na't may pagkasiga ang panganay niyang anak na si Kuya Milton. Mula noon ay tambay na lamang siya at tila sobra ang pagiging sunod sa layaw kay Aling Loleng. At dahil sa kanya, wala ring magawa ang ilang kapitbahay, pati kami. Siya po kasi yung tipo ng taong nakatambay lang sa labas, tila naghihintay ng hamon. Kaya kahit gaano kalakas ang dagundong ng videoke nila, walang nangangahas na sumuway. Ano ba naman yan? Paulit-ulit na yung kanta. Tapos ang ingay-ingay pa. Hayaan mo na lang anak, magtiis ka na lang muna. Baka mauwi pa sa gulo kapag nakialam tayo. Inay, hindi ko na kaya. Araw-araw akong puyat. Pagod na nga ako sa trabaho tapos pag uwi ko hindi naman ako makakapagpahinga. Mas mabuti ng tahimik tayo kaysa magkaproblema. Ayokong may mangyaring masama sa'yo anak. Alam mo naman niyang si Milton, minsan nambubugbog yan. Pero hanggang kailan? Hindi nga ako nabugbog, pero yung utak ko naman at saka katawan ko at lalo yung tenga ko, bugbog na sa ingay nila. Bago pa lang naman kasi yung videoke nila. Hindi magtatagal, magsasawa rin yan. Nilulubos lang nilang paggamit. Kunting tiis na lang anak ha. Tama naman po si nanay. Magtatatlong buwan mula nang binili nila ang videoke na yon. Nung mga panahong wala pa yon, hindi naman ganun kaingay ang lugar namin. Kahit mabunganga si Aling Loleng o minsan nagwawala sa sobrang kalasingan si Milton.
ay hindi naman kami gabi-gabing napeperwisyo, hindi tulad ngayon. Wala ring tigil sa pagmamalaki si Aling Loleng sa kanyang mga anak na si Dina at Tara na ngayon daw ay nasa Canada na. Paulit-ulit niyang ikinukwento kung gaano kalaki ang sahod ng mga ito at sila ang nagbigay sa kanya ng naglalakihang speaker at high-end karaoke set na gabi-gabi nang bubulahaw sa amin. Nakolita, alam mo ba, nagpadala na naman ng pera si Dina at Tara. Pambili raw ng bagong mic. Meron daw mas bagong disenyo ngayon at mas maganda ang rehistro ng boses. Sabi ko nga anak, sobra-sobra na ito. Pero ang sabi nila deserve ko naman daw dahil pinakamamahal ko ang pagkanta. Dahil sa kanila napapasaya ako. Ah, ganun ba, Loleng? Mabuti naman at hindi kayo nakakalimutan ng anak mo. Talagang hindi. Panay nga ang tawag sa akin. At saka alam nyo naman, iba ang sweldo sa Canada. Hindi katulad dito. Kahit mag-overtime kakarampot pa rin. Kamusta na nga pala ang panganay mo na nasa Hong Kong? Nagpapadala ba ng pambili kahit aircon man lang? O baka pambayad lang sa kuryente ang kaya? Maayos naman ang anak ko doon. Sobra naman ang binibigay niya kahit papaano. Tapos nakakaipon din. Balak nga niyang pataasan itong bahay namin. Abay, ayos yan, Lita. Maganda rin ang oportunidad sa Hong Kong. Tama naman yun. Ipundar na agad sa bahay para sa hinaharap. Ikaw, Loleng, nauubos ang padala ng mga anak mo sa puro speaker at mic. Yung bahay mo dapat ipaayos mo rin. Bukod pa doon, hindi pa ba sapat na dumadagundong na ang buong barangay sa lakas at dami ng radyo mo? Magdadagdag ka pa. Kaitong naman. Regalo naman iyon ng mga anak ko. Kung ihinaan ko, parang baliwala rin ang lakas ng speaker na iyon. Kaya nga mamahalin iyon para marinig ng lahat. Siya nga balita, nabubulahaw ba kayo? Sa akin kaya ko namang pagtiisan. Pero ang totoo, si Jericho, minsan hindi talaga makatulog. Diba sinabi ko na sa'yo yun? Maaga ang pasok niya, kaya maaga rin siyang dapat natutulog. Sos, masasanay rin yan Sa Maynila nga nung nakatira siya, mas maingay pa. Yung tunog ng LRT, busina ng mga sasakyan, tapos yung mga tao mismo ang maiingay. Pero hindi nakasanayan naman niya. Kaya okay lang yan. Sa mga susunod na buwan makakatulog na yan ng mahimbing sa maganda kong boses. Misteri. Habang nag-uusap sila ay rinig na rinig ko yun mula sa aking kwarto. Napakasakit sa loob na ang tinatawag nilang bunga ng tagumpay ng anak nila sa ibang bansa ay naging isang sumpa naman para sa aming mga nagtatrabaho ng matino. Isang araw, sa gitna ng walang patid na ingay ng kanilang karaoke, umuwi si Milton kasama ang dalawang babae na mukhang bisita niya. Ayon sa kanya, mga barkada niya raw ang mga ito. Ngunit sa isang tingin pa lamang ay mapapansin mo na agad na hindi sila ang tipikal na kaibigang nakikipag-inuman o nakikikanta lang. Hindi man lang sila mukhang close kay Kuya Milton. Yung pag-uusap nila, parang hindi talaga magkakilala. Ang dalawang babae, nagtititigan at nagsesenyasan lang habang walang tigil ang pagbuga ng usok ng kanilang mga sigarilyo. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang naging reaksyon nila nang makita si Aling Loleng sa loob ng bahay. Ayon kay nanay, baka sa kanilang makamuka ang pagkagulat at pagkadismaya nang malaman nila na may iba pa palang kasama. O Nay, ba't ganyan yung mukha nyo? Parang may chismis na naman kayo Naku anak, oo, tama ka. Kanina kasi, doon sa tapat nila Milton, may dalawang babaeng bisita. Mukhang mga... Ay naku, ewan, ayoko na lang magsalita. Baka naghahanap na ng asawa si Kuya Milton. Ang dami kasing nambasted sa kanya dito sa lugar natin. Walang kahit isang nauto. Jesus, bakit dalawa pa?
At saka ang mga suot ng mga babae, kitang-kita na ang kaluluwa. Ay nako, hayaan nyo na sila sa gusto nila. Ako sa totoo lang, wala akong pakialam sa gustong gawin ni Kuya Milton. Ang problema ko talaga yung ingay nila kasi yun yung nakakaperwisyo sa atin. Eh yun nga, mukhang mas tatagal pa ang ingay kasi may mga bisita na naman sila. Eh alam mo naman yan, laging may dinadala ditong kung sino-sino. Pero ngayon lang siya nagdala ng mga babaeng ganyan. Eh yun na nga eh, may meeting pa naman kami bukas. Bawal na bawal malit, kaya dapat mas maaga akong gigising. Nakakainis, paano kaya sila papakiusapang huminto? Eh sige, gagawa na lang ako ng paraan para mapagsabihan ko si Loleng. Makalipas ang 3 oras, Misteri, tumigil din naman ang ingay ni Naaling Loleng. Ayon po kay nanay, nakiusap siya na huwag nang lumampas ng 10:00 ang pagpapatugtog nila kahit ngayong gabi lang. Umabot man ang hanggang 11:00 yun, ayos na rin. Kinabukasan pag alis ko ng bahay, tahimik pa ang paligid. Ganito sana ang katahimikang hangad ko sa tuwing umuuwi. Yung tipong huni ng ibon o tilaok lamang ng manok ang mga maririnig. Parang kailinis sa tainga at nakakapawi talaga ng pagod. Napapaisip ako kung hanggang kailan pa kami magtitiis sa ingay ng kapitbahay. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, may ibinalita na naman si nanay sa akin. Jericho, alam mo ba, sa palagay ko, doon na nakatira ang isa sa mga babaeng bisita ni Milton nung nakaraang linggo. Talaga? Paano nyo naman nasabi? Nakikita ko kasi kapag dumadaan ako o nakikipagkwentuhan sa labas, naroroon pa rin yung sapatos ng babae sa kanila. Mukhang hindi na umuwi mula nung gabing yun. Eh palagay ko, ibinahay na yun ni Milton. Wow ha, may ibinahay kahit walang trabaho? Eh ayos na rin yun. Malay mo, doon siya ganahang maghanap buhay at hindi puro pag-inom at karaoke ang atupagin niya. Sus, aasa lang yan sa mga kapatid niyang nasa Canada. Alam mo na sa tingin ko, na-stress lang yung dalawa sa kuya nila at nanay nila kaya bigla silang umalis. Kaiba dun sa pinagmamalaki ni Aling Loling na mataas lang daw yung pangarap. Kaya nga kasi nung nandito pa sila sa Pilipinas, panay alis din naman nila. Mabunga nga kasi ang nanay nila, tapos pabor lang lagi ng pabor sa kuya nilang batugan. Ay kayong dalawa! Wala kayong ginawa kundi magtsikahan tungkol sa kapitbahay. Nagiging tsismosa na kayo niyan Tay, kunwari ka pa. Nanlaki nga yung tenga nyo nung nag-uusap kami. Kanina lang tulog kayo. Tapos ngayon gising na. Nakikinig kayo sa usapan. Oo nga, oy Berting, baka nakakalimutan mo. Nung malakas ka pa, ikaw nga ang nagchichismi sa akin kapag nababalitaan mong nambababae yung mga kapitbahay natin. Ayun na nga Chismisan kayo ng chismisan, tapos hindi nyo ako sinasali. Nagtawa na lang kami noon, Misteri, at sabay-sabay na rin naghapunan. Kakauwi ko lang galing trabaho ng mga oras na yon. At sa mga kwento ni nanay, alam kong totoo yun. Mapagmasid lang talaga si nanay pero hindi mapag-imbento ng kwento. Ngunit ng madaling araw din yun, Misteri. Nagulat ang buong lugar nang biglang magsisigaw ang kapitbahay naming sina Jessa at Barok. Anak ko! Nawawala! Maawa naman kayo! Kung sino man ang kumuha o nakakita sa anak namin, ilabas nyo na! Sabihin nyo kung nasaan siya! Ano ba ang nangyayari? Ano yung narinig ko? Nawawala ang baby nyo. Paanong nangyari yon? Kaitong, natutulog lang po kami. Kasama namin yung baby. Nasa duyan siya. Katabi lang ng higaan namin. Tapos pagising ko para padedeen siya, wala na siya. Wala ba kayong napansing pumasok sa bahay nyo? Wala po, Kaitong. Pero pagbaba namin, napansin namin na hindi nakalak yung pinto. Kung sino man ang kumuha sa anak ko, magbabayad kayo! Nako, sino naman kaya ang walang pusong gagawa niyan? Pati sanggol, ninanakaw na ngayon. Naku po, may mga balita sa ibang lugar na ibinebenta sa mga mayayamang pamilya ang mga sanggol kasi hindi sila magkaanak.
Pero bakit ang anak namin? Kaya naman namin siyang palakihin. Bakit kukunin ng ganon? Wala silang karapatan. Lubos kaming nagulat sa bilis ng mga pangyayari, Miss Terry. Kahit ako, hindi pa rin makapaniwala na mangyayari yun sa aming lugar. Nang oras ding iyon, nagpatawag sila ng pulis at agad na inimbestigahan ang mga nangyari. Inabot na yun ng umaga at nasa trabaho ako noon kaya sa mga kwento na lang ni nanay, nalaman ko ang lahat ng mga detalye. Ayon sa kanya, minuri ng mga pulis ang bawat sulok ng tahanan ni na Jessa. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, parang bula na lang na naglaho ang anak nila. Wala silang nahanap na kahit anong malinaw na ebidensya. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang fingerprint, at higit sa lahat, wala ring mga witnesses. Labis ang lungkot ni na Jessa at Barok ng mga oras na yon, kahit kaming mga kapitbahay niya. Halos hindi na sila makakain, namumula ang kanilang mga mata sa kaiiyak. Ang bahay na dati puno ng pag-asa at iyak ng sanggol ay napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. At kahit lumipas ang ilang mga linggo, ay hindi na nahanap pa ang kanilang anak. Hanggang sa isang araw, nawala ng kuryente sa buong lugar namin dahil sa isang pumutok na poste ng kuryente sa dulo ng kanto. Ayon kay nanay, mahigit isang oras na raw walang ilaw bago pa man ako makarating ng bahay mula trabaho. Ano ba namang klaseng buhay ito? Ilang oras nang walang kuryente. Naudlot ang mga kinakanta ko. Wala tayong magagawa, Luling. Pumutok daw ang poste sa dulo. Paano naman ang pagkanta ko? Ano ba naman yan, Loleng? Para isang gabi ka lang naman na mahihinto sa pagkanta. Ano ba naman yung magtiis ka muna? Wala namang may kagustuhan ito. Magtiis? Buong araw akong naghintay para makakanta. Tapos, nagsisimula pa lamang ako nawala na ng kuryente. Alam niyo naman na ito lang ang libangan ko dahil nalulungkot ako. Natahimik na lamang si nanay at si Kaitong ng mga oras na yon. Hindi naman nila mapaliwanagan ng matanda. Hindi ito mapakali. Naglalakad pabalik-balik. Sa gitna ng init at dilim, siya lang ang tanging boses na maririnig. Puro reklamo, dabog at pagkainis, habang ang buong lugar ay nananatiling tahimik. Pero ang totoo, misteri, sa pagputok ng posting yun ay tila isang sagot sa aming mga dasal. Ang katahimikang biglang bumalot sa aming kalye ay isang pambihirang pagkakataon na matagal na naming hinintay. Habang ang iba naiinis sa kawalan ng ilaw, kami naman tila nakatagpo ng kapayapaan. Isang bihirang sandali ng katahimikan talaga na in-enjoy talaga namin nila nanay at tatay. Nay, tay, ang sarap sa pakiramdam no. Wala nang kumakanta sa kabilang bahay. Ang sarap sa tinga ng katahimikan, di ba? Ay naku, Jericho, tama ka dyan. Kanina pa nga reklamo si Loling sa labas. Akala mo katapusan na ng mundo dahil lang hindi siya makapagkaraoke. Diyos na ang may gustong tumigil siya. Naririndi na rin siguro sa boses niya. Sa totoo lang, tay, sa lahat ng nawala ng kuryente sa barangay na to, tayong lugar lang yata yung sobrang saya. Kung ako yung tatanungin, sana tumagal pa to ng 1 linggo. Loko ka talagang bata ka. Pero alam mo, may punto ka. Ganito palang pakiramdam ng may kapayapaan sa paligid. Ang problema lang medyo mainit. Nako, ayos lang yan, ay. Mas pipiliin ko pang magpaypay magdamag kaysa makinig sa My Way ni Aling Loling na wala naman sa tono. Sa wakas, makakatulog na ako ng maaga. Kaya nga napansin niyo rin ba kanina? Nung pumatok yung poste, nawala ng kuryente at biglang nahinto ang speaker ni Loleng. Para bang maraming nagpalakpakan sa kapitbahay. Hindi dahil sa ganda ng boses niya, kundi dahil sa wakas natigil na rin siya. Naku tay, kung pwede nga lang hahanap ako ng paraan para tuluyan ng masira yung videoke nila. O kaya naman, ako na mismo ang puputol ng wire ng kuryente nila.
Yung bibig ni Loling ang dapat gawa ng paraan. Dapat busalan. Dahil sa pambihirang katahimikan, mabilis akong nakatulog, Misteri. Pagkahiga ko pa lamang ay tila nilamon na ako ng aking antok. Ngunit bandang 12:00 ng hating gabi, bigla akong nagising at basang-basa ng pawis. Malagkit ang pakiramdam ko at halos hindi na makahinga sa init ng silid. Napilitan akong bumangon upang kunin ang pamaypay na naiwan ko sa ibaba. Nang makuha ko ang pamaypay sa ibaba, bigla akong napahinto. May narinig kasi akong ingay. Hindi ito karaniwang tunog ng gabi. Parang may kumakaluskos sa labas, may kasamang garalgal at hindi ko maintindihan na tunog. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sapat lamang para makiramdam. At doon ko mas malinaw na narinig ang nakakakilabot na ingay. Parang mga kuko na kumakamot sa simento. May kasamang bulungan ng mga taong tila nagtatalo. Meron ding ungol ng parang sa hayop. Habang nakikinig ako, parang narinig ko ang boses ni Aling Loleng at Kuya Milton. Maririnig tayo ng mga kapitbahay pag hindi kayo tumigil. Oo nga naman, maawa kayo. Tumigil na kayo. Misteri, ayoko na sanang makinig pa dahil medyo natatakot ako. Pero umiral ang pagiging tsismoso ko na minana ko kay nanay. Dahan-dahan akong lumabas hanggang sa marating ko ang kanilang bintana at doon ako sumilip. Pero wala akong nakita. Walang tao sa loob. Kaya naman nagtaka ako kung saan ang gagaling ang ingay na yon. Maya-maya, may napansin akong maliit na butas sa may sahig ng kanilang bahay. Malapit yun sa pundasyon. May liwanag doon na gumagalaw-galaw, tila mula sa flashlight o gasera. Kinailangan kong lumuhod para masilip ang loob. At doon nga, Misteri, nakita ko ang lahat. Doon pala nang gagaling ang ingay ni na Kuya Milton at Aling Loleng. Ito ay ang lumang silong nila Aling Loleng. Sa pagkakaalam namin ay naging tambakan nilang ito ng mga luma nilang gamit. Kaya naman nagtaka ako kung ano ang ginagawa nila rito. Habang pinapanood ko ang dalawa, doon ko napagtanto na hindi lang pala sila ang nasa loob ng silong. Ang ingay, ang ungol at ang mga kaluskos ay nanggagaling sa dalawa pang tao. Walang iba kundi ang dalawa pang anak ni Aling Loleng. Misteri, mababanaag mo pa ang kanilang mga mukha. Walang duda, sina Dina at Tara pa rin iyon. Ngunit sa pagkakataong yun, mapula ang kanilang mga mata parang sa hayop. Puro dugo at dumi ang kanilang mga bibig at ngipin. Tila may nilantakang hindi maipaliwanag. Ang kanilang mga katawan ay balot ng putik, waring matagal nang hindi nadikitan ng tubig. Ang kanilang mga paa ay nakagapos sa mabibigat na kadena. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Ang mga anak niyang inaakala naming nasa abroad at nagpapadala ng mga dolyar ay nasa silong lamang pala ng kanilang tahanan. Ngunit hindi na sila mga tao ngayon. Sila ay mga nilalang na uhaw sa dugo. Sa tindi ng takot ko, Misteri, bigla akong napatayo at sa sobrang pagkataranta ko, natamaan ko ang mga paso ng halaman sa may gilid. Nagbagsakan ang mga iyon at lumikha ng malakas na ingay. Ano yan? Lintik na yan! Parang may nakakita sa atin! Puntahan mo, dali! At dalin mo rito! Pagkarinig ko noon, Misteri, hindi na ako nag-isip pa. Dali-dali akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Pilit kong isinara ang pinto ng walang ingay at hindi ako kumilos. Hindi ako bumalik sa kwarto agad.
Pinigil ko ang aking paghinga at nagkunwaring hindi sa amin galing ang kalabog. Ilang saglit pa, narinig ko na ang mabibigat na yabag ni Kuya Milton sa labas. Parang may hinahanap. Pero dahil wala ng tao roon, narinig kong pumasok na siyang muli sa kanilang bahay. Doon po ako nagkalakas loob na bumalik sa aking kwarto. Sumilip ako sa bintana, ngunit wala akong makita dahil sa mga nakaharang na bubungan. Ang tanging narinig ko lang ay ang paulit-ulit na yabag at mga kaluskos hanggang sa unti-unti nang tumigil at nawala ang mga ito. Hanggang sa biglang bumalik ang kuryente sa aming lugar. Nagliwanag ang lahat ng paligid, ngunit ang dilim sa aking isipan ay nanatili. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun at hindi ko rin agad na ikwento kina nanay ang nakita ko. Nakapagtataka talaga. Sa tagal kong pagkakakilala kay Loleng hindi naman yan basta-basta aalis. Dito talaga sila nakatira simula pa lang. Oo nga po Tapos halos wala silang dinalang gamit. Ilang pirasong damit lang at saka yung mga pera nila. Kahit nga daw yung pinakamamahal niyang videoke, iniwan niya. Hindi ba't yun ang buhay niya? Bakit kaya niya iniwan ng ganun-ganun lang? Akala ko nga nagbakasyon lang ang dalawa. Pero ilang buwan ang nakakalipas, hindi na talaga sila umuwi. Iniwan na nila yung bahay nila. Yun nga ang dahilan kung bakit nag-usap na ang mga kapitbahay na papuntahin ng barangay para tingnan ang loob ng kanilang bahay. Ano bang mga nakita nila? Maraming nakitang tuyong dugo sa silong. Hindi malaman kung sa tao o sa hayop o kung kanino man iyon. Ang dami ring mga gamit at damit na parang hindi naman nila pag-aari. Meron ding mga wallet at mga ATM na sa iba nakapangalan. Kaitong, Aling Lita, hindi kaya sila rin yung may kinalaman kung bakit nawala yung anak ko? Baka may alam sila. Pasensya ka na, Iha, pero hindi ko rin alam. Sa pagkakataong ito, walang makakaalam kung ano ang totoo. Ayoko sanang magbintang, Aling Lita Pero bakit nagkataon na nung nawala yung anak ko? Ilang buwan lang nawala na rin sila. Umalis na rin sila. Baka may krimen silang mga ginagawa. Kawawa naman yung anak ko. Pagpasa Diyos na lang natin ang lahat, Iha. Sa ngayon wala tayong magagawa. Hindi natin malalaman ang katotohanan. Misteri, sa nakita ng mga pulis sa kanilang bahay, dito ko naisip na baka dito pala sila kumukuha ng panggastos nila at hindi sa sinasabi ni Aling Loleng na padala ng kanyang mga anak. Dahil ang totoo, ang mga anak nila wala naman talaga sa Canada. Nambibiktima sila ng kung sino-sinong tao. At yun ang pinapakain nila sa kanilang dalawang anak at ninanakawan din nila para sa kanilang pagpapanggap. Nang hindi na ako makatiis, kinuwento ko na kina nanay ang nasilayan ko. Pinayuhan nila akong wag na lang itong sabihin sa iba dahil baka ako pa ang maging suspect sa lahat. Baka ako pa ang isipan ng masama. Pero ako, nakita ko ang totoo. Ayon kay nanay, maaaring nayanggaw daw ang magkapatid. Sa mga kwento kasi ni Aling Loleng noon, mahilig daw talaga ang mga itong mamasyal at maglakbay sa iba't ibang lugar at probinsya. Nakikidalo sa mga selebrasyon o pista. Maaaring isa daw sa napuntahan nila ang nakahawa sa kanila. Sa likod ng masasayang tugtog at matining na boses ng mag-ina, may ibang nilalang pa pala silang binubuhay sa silong nila. Kaya pala sila nagvi-videoke ng malakas. Ito ay para pagtakban ang totoong tinatago nilang ingay. Ang ingay ng ungol ng nilalang, ang sigaw ng pagmamakaawa ng mga biktima nila, ang dilim ng kanilang totoong buhay. Hello mga kamisteryo! Magandang araw po sa inyo. Kamusta naman po yung kwento? Sana po nagustuhan nyo. So andito na naman po ako, si Misteri. Magsha-shoutout po ako ulit. Hello po kay Ma'am Jonaline Buenafe. Ang sabi niya, "Hi Misteri, naaliw na naman ako habang namamalansya." Ang sabi niya rin, "OFW po ako Misteri at ang ganda po ng mga story nyo habang ako ay nagluluto para sa mga amo ko."
Nagagalak po kami na nabibigyan namin kayo ng kasiyahan habang nagtatrabaho. Ang sabi naman ni Sir Chan Lee Wong, "Hi Mystery at sa buong team ng Misteryo sa Dilim TV. Sa mundong ating ginagalawan, dapat talaga lagi tayong mapanuri at kilalanin ng maigi ang taong bibigyan natin ng espasyo sa ating mga buhay. Nang sa huli ay hindi po tayo magsisisi at malalagay sa alanganin." Maraming salamat po Sir Chan Lee Wong para sa magagandang payo para sa ating mga kamisteryo. Thank you din po at good day kay Ma'am Jenel Cañete. Hello din po and happy listening kay Ma'am Christina Navarro na nagluluto rin habang nakikinig sa ating kwento. Maraming salamat po. Hello din po kay Ma'am Grace Faye Inocentes. Ang sabi niya, typical toxic mindset ni Aling Pinang, pressure na mag-asawa agad as if sila makikisama at mag-aalaga ng anak. I know some people also na nami-pressure ng iba para lang mag-asawa at mag-anak dahil sa age at matres kuno, but in reality, having a family is no joke. Better to be single and enjoy life kesa magpadala sa sinasabi ng mga nasa tabi-tabi. Correct po kayo dyan, Ma'am Grace. Huwag nating pansinin yung mga toxic sa paligid natin. Ang isipin natin kung ano yung gusto ng ating mga puso. Happy listening din po kay Ma'am Annalisa Malatbalat na walang sawang mag-comment and makinig sa ating mga kwento dito sa ating channel. God bless you po, Ma'am. Special shoutout din po kay Ma'am Mary Rose Garcia, Sir Emil, Sir Brian Marinas, Ma'am Zen Komaki, and Sir Edwin Montenegro. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share, and mag-comment din kayo kung gusto niyong mapabilang sa mga masya-shoutout pagkatapos ng kwento. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-follow sa aming mga FB and TikTok pages. I-search niyo lang po ang Misteryo sa Dilim TV. Muli, maraming salamat po at kita-kits sa susunod na video.